ng bawat Pastor Eddie o sa bawat isa po sa atin. Kaya nagaganap po sa atin yung sinasabi sa Psalms 91 verse 14 na sinasabi niya ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilalanin. Kaya po yung ating pagsamba sa Panginoon nakikita ng Diyos yan. Yun. Sino pa po yung nais na magpasalamat sa Panginoon? Ay, nagpapasalamat sa Panginoon. So, totoo po yung sabi ni Pastor Eddie na unahin ng Panginoon at pagkakaloob niya ang lahat. Amen. Hindi pa natin hinihingi, ito totoong ibibigay mo. Amen. Kaya salamat sa mga blessing sa linggo pong ito at piniprovide mo po. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Mahabang buhay. Ano po? Nakatitiyak tayo na ang tatamuhin natin ay kaligtasan dahil sa Diyos tayo umaasa. Amen. Sino pa po yung nais na magpasalamat sa Panginoon? Pasalamat po ako sa Panginoon at ako po binibigyan ng lakas sa araw-araw. At maging anak ko po binigyan din po niya ng trabaho pang araw na, di na po pang gabi. Maganda na po ang tinan sa anak ko. Maging asawa ko po, narausan niya na yung saksak. Tapos malakas ang katawan niya, nakapagtukan siya sa bukid. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ano po yung kaisa-isa nilang anak. Dati puyat na puyat. Minsan kakaba-kaba pa sila pag umuwi hating gabi. Pero ngayon po ay inalis ng Panginoon ng mga at saka yung talagang pinag-aralan niya ang kanya ngayon. Trabaho niya. Ayun. Amen. Accounting na. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa mga testimony po na narinig po natin. Ako man po, meron akong ipapasalamat sa Panginoon na minsan pa, ipinatunayan ng Diyos na siya yung aking Diyos na pinaglilingkuran na tapat at siya ang aking Diyos na tagapagpayo. Siya yung Diyos na yung gawain ng kaaway, inilalantad po talaga at ako'y nililigtas ng Panginoon sa pangalib o kahihiyan na tinatawag. Ang hanap buhay ko po ay mananahi. Ngayon po, sa akin pong hanap buhay na ito, iba-iba pong tao ang na-encounter ko. Minsan po kadalasan at ako po ay napagkakatiwalaan ng mga kumpanya, malalaking kumpanya ang akin pong mga na binibigay sa akin ng Panginoon. Ibig sabihin po, ako po ay pagkakumontrata talagang ako po ay nadoon yung hindi ko halos mabilang kung saan ko nanggagaling ang mga pagpapala na ito. Ngayon po, ang puso ko ay matulungin, ang puso ko po ay magbigay, Ngayon, yung minsan, yung ginagawa ng kaaway, minsan yung matagal ko ng kaibigan o sabihin na natin na kumare, may relasyon, ganyan. Sa tuwing magkakaharap po kami niya, sasabihin niya, ay Mare, gutom na gutom ako, ay uho na uho, gusto kong magkape, ay walang-wala talaga ako, baka naman po pwede mo akong matulungan, o halimbawa ay yung saluhan, bigyan mo naman ako ng hanap buhay, para naman ako ay makarao sa aking pamumuhay araw-araw. Yan pagka po ganyan yung ginamit na salita sa akin, hindi pa po siya tumutulong. Nandyan na po yung kamay ko na bukas para sa kanya. Ngayon hanggang sa dumating po yung time na eto, meron po akong kontrata na So binigyan ko po siya ng tabasin. At nag-recommenda pa sa akin ng isang mananahi na siya po yung may kakilala. Alam niyo mga kapatid ko, yung ginawa nila doon sa tahi ko, yung tahi ko, tinarabaho nila. Tinabas niya ng mali-mali, ipinagawa niya ng mali-mali, tapos dahil ang tiwala ko sa kanya ay napakalaki, i-deliver ko po ito. Ngayon, hindi ko na dinaan sa QC dahil andun nga po yung aking pagtitiwala. Pagdating sa kumpanya, ang nakita lang po noong contact person ko doon, lagan doon ng garter yung laylayan. Hindi nila nakita yung problema.
Ngayon, pagdating ko sa bahay, ako po ginagawa ko. Nakita ko yung isang napakalaking problema na ginawa nila. Doon, tinarabaho po talaga. Yung front, dalawang front, pinagsama. Yung dalawang back, pinagsama. So, ibig sabihin, kapag kapans po, isang maliit at isang mataba, nakita ko po yun. Yun. Ang mabigat sa kanila, nakakalungkot, mga Kristiyano, hindi marunong umamin sa kasalanan. Nagmamalaki, matapang pa, papangatwiran. Ngayon, ang 3 times akong na-fail dun sa pagkuha ko ng lisensya dahil nga dun sa mataas na aking blood pressure. Pero yung nung isang araw o kahapon ay nakuha ko na po yung lisensya ko. Amen. Buhay na po rin ng Diyos, 10 years muli na yung aking driving license, 10 taon po ito. At ang Panginoon din po nag-provide nito yung pangangailangan. At salamat din po sa trabahong ipinoprovide ng Panginoon sa 3 days na yon ay talaga makita ko po talaga yung pagkilos mo na ipadala ko na ipang-tuition na aking anak at yung kanilang panggastos sa loob ng 1 linggo. Kaya napakabuti po ng Diyos, kaya ang gusto talaga, kailangan talaga unahin natin ang Diyos at huwag natin sa kakalimutan. Kasi sabi niya sa Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us." Unahin natin ang kaharian ng Diyos at kalooban niya, ang lahat ng ating pangangailangan ay pinoprovide ng Panginoon. Amen. Walang doubt po yun, walang duda po yun. Lagi natin unahin ang Panginoon. Ibigay natin ang oras para sa Panginoon. So yun po, napakabuti niya po rin ng Diyos. Amen.